Maraming tao ang nag-iisip na ang sari-sari store ay maliit lang na negosyo na pangdagdag kita lang sa bahay. Pero ang totoo, kung tama ang diskarte, ang simpleng tindahan sa harap ng bahay ay pwedeng maging malaking source ng kita. Marami ng pamilya ang nakaahon sa hirap dahil lamang sa sari-sari store na nagsimula sa maliit na puhunan. Ang problema, karamihan sa mga tindahan ay hindi lumalaki ang kita dahil pare-pareho lang ang ginagawa nila araw-araw. Walang strategy, walang sistema, at walang diskarte para palaguin ang negosyo. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na sikreto kung paano palakihin ang kita ng sari-sari store at kung paano mo ito pwedeng gawing mas kumikitang negosyo kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag naintindihan mo ang mga simpleng prinsipyong ito, posible na ang maliit mong tindahan ay maging tuloy-tuloy na source ng income para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang pinakaunang sikreto ay piliin ang tamang produkto. Isa sa pinakamahalagang sikreto para lumaki ang kita ng isang sari-sari store ay ang piliin ang tamang mga produkto na ibebenta. Maraming nagbubukas ng tindahan na basta na lang naglalagay ng kung ano-anong paninda. Pero hindi nila iniisip kung alin ba talaga ang mabilis mabenta. Ang resulta, may mga produkto sa tindahan na matagal bago mabili o minsan ay hindi na talaga nabibili. Kung gusto mong kumita ng mas malaki sa sari-sari store, kailangan mong unahin ang mga produktong mataas ang demand o iyong mga bagay na araw-araw binibili ng mga tao. Halimbawa, bigas, instant noodles, kape, asukal, mantika, itlog, tinapay at mga basic na pang-ulam. Ito ang mga produkto na halos araw-araw kailangan ng mga tao sa bahay. Kapag ang tindahan mo ay kumpleto sa mga ganitong klase ng paninda, mas mataas ang chance na sa iyo sila bibili. Maganda ring magbenta ng mga produktong mabilis ang ikot ng pera, tulad ng soft drinks, tubig, biscuits, candies at mga chichirya. Kahit maliit lang ang tubo sa bawat isa, dahil madalas silang binibili ng mga bata at kapitbahay, mabilis naman ang balik ng puhunan. Isa pang mahalagang bagay ay obserbahan ang mga customer mo. Tignan mo kung ano ang madalas nilang hinahanap sa tindahan. Kapag may produkto na laging tinatanong pero wala ka, malaking oportunidad iyon para idagdag sa paninda mo. Sa ganitong paraan, mas nagiging kumpleto ang tindahan at mas nagiging convenient para sa mga bumibili. Tandaan mo, ang sekreto ng isang kumikitang sari-sari store ay hindi kung gaano karaming produkto ang meron ka, kundi kung gaano kabilis umikot ang mga paninda mo. Kapag tama ang pinili mong produkto, mas mabilis maibebenta ang paninda. Mas mabilis babalik ang puhunan at mas lalaki ang kita ng iyong tindahan. Ang number 2 naman ay panatilihing laging may stock ang mabibilis mabenta. Sa negosyo ng sari-sari store, may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang bawat pagkakataon na wala kang paninda, nawawala rin ang benta mo. Halimbawa, may kapitbahay na bibili ng soft drinks, noodles o sigarilyo. Pagdating niya sa tindahan mo at sinabi mong ubos na, hindi naman siya hihinto sa pagbili. Natural na pupunta siya sa susunod na tindahan. At kapag nakuha na niya ang kailangan niya doon, malaki ang posibilidad na doon na ulit siya bibili sa susunod. Ibig sabihin, hindi lang isang benta ang nawala sa iyo, kundi nawala rin ang isang pwedeng maging regular na customer mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tindahang malakas kumita ay may simpleng sekreto. Hindi nila hinahayaang maubos ang mga produktong mabilis mabenta. Bago pa tuluyang maubos ang isang item, nagdadagdag na sila agad ng stock dahil alam na nila na sa sari-sari store ang pinakamahalaga ay tuloy-tuloy ang benta. Kapag napansin ng mga tao sa lugar nyo na sa tindahan mo laging may mabibili, unti-unti kang nagiging pinaka-convenient na tindahan sa kanila. Hindi na sila maghahanap pa sa iba. At kapag ikaw na ang unang naiisip ng mga tao kapag may kailangan sila, doon nagsisimulang dumami ang bumibili araw-araw. Kaya tandaan mo ito. Sa sari-sari store, ang sekreto ay hindi lang kung ano ang binebenta mo. Mas mahalaga na kapag may bibili, meron kang maibibigay. Dahil ang tindahan, laging may stock. Siya rin ang tindahang laging may pumapasok na benta. Ang secret number 3 ay panatilihing malinis at maayos ang tindahan. Maraming tao ang nag-iisip na sa sari-sari store, hindi na mahalaga ang itsura ng tindahan basta may paninda. Pero sa totoo lang, malaki ang epekto ng itsura ng tindahan sa desisyon ng mga customer kung saan sila bibili. Halimbawa, kapag may 2 tindahan sa isang lugar, pareho silang nagbebenta ng halos parehong produkto. Pero ang isa ay malinis,
maayos ang pagkakasalansan ng paninda at maliwanag ang lugar, samantalang ang isa naman ay magulo, maalikabok at hindi maayos ang display, saan sa tingin mo mas gustong bumili ng mga tao? Kadalasan, ang pipiliin ng mga customer ay ang tindahang mas maayos at mas presentable. Dahil kapag malinis ang tindahan, mas nagkakaroon ng tiwala ang mga tao. Pakiramdam nila ay mas maayos din ang kalidad ng mga produktong binibili nila. Bukod pa dito, kapag maayos ang pagkakaayos ng paninda, mas madali ring makikita ng mga customer ang mga produkto. Kapag nakikita nila ang iba't ibang items sa tindahan, mas nagkakaroon ng pagkakataon na may madagdag pa silang bibilhin kahit hindi iyon ang sadya nilang bilhin sa umpisa. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para gawin ito. Minsan, sapat na ang simpleng pag-aayos ng mga paninda, pagwawalis ng tindahan araw-araw, paglalagay ng mga produkto sa tamang pwesto, at pagtiyak na maliwanag ang tindahan lalo na sa gabi. Sa negosyo ng sari-sari store, maliit man ang tindahan mo, kapag ito ay malinis, maayos at kaaya-ayang tingnan, mas nagiging komportable ang mga tao na bumili sa iyo. At kapag mas komportable ang mga customer na pumunta sa tindahan mo, mas dumadami ang bumibili. At kapag mas dumadami ang bumibili araw-araw, doon nagsisimulang lumaki ang kita ng iyong sari-sari store. At bago ang number 4, baka naman pwedeng makahingi sa iyo ng isang like at pakipindot na din ng subscribe button. Malaking tulong na ito para sa channel natin. Ang number 4 naman ay iwasan ng sobrang utang. Isa sa mga sikreto kung bakit may mga sari-sari store na patuloy na kumikita habang ang iba naman ay halos walang natitirang kita ay ang pagkontrol sa utang. Sa maraming sari-sari store, normal na ang pagpapautang sa mga kapitbahay. Minsan sasabihin nila, bukas ko na lang babayaran o kaya sa sahod na lang. Dahil magkakakilala ang mga tao sa barangay, kadalasan napipilitan ng tindera na pumayag. Pero dito nagsisimula ang problema. Kapag dumami ang utang ng mga customer, nababaon ang puhunan ng tindahan. Ibig sabihin, may mga produkto kang naibenta pero wala ka namang hawak na cash para ipambili ulit ng bagong stock. Unti-unting umiikot ang pera sa utang, hindi sa tunay na benta. At kapag nangyari iyon, kahit mukhang marami kang nabebenta araw-araw, mapapansin mong parang walang lumalaking kita sa tindahan. Dahil ang pera na dapat sana ay ginagamit para palaguin ng negosyo, ay nakatali sa mga utang na hindi pa nababayaran. Ang sari-sari store na talagang kumikita ay may malinaw na patakaran pagdating sa utang. Hindi nila ito tuluyang inaalis pero nililimitahan nila ito. Halimbawa, piling tao lang ang pwedeng umutang. O may malinaw na araw kung kailan dapat magbayad. Sa ganitong paraan, napoprotektahan nila ang puhunan ng kanilang tindahan. At nasisigurado nilang umiikot ang pera sa negosyo. Tandaan mo ito. Sa sari-sari store, hindi sapat na maraming bumibili. Mas mahalaga na ang benta ay nagiging totoong cash na bumabalik sa tindahan. Dahil kapag maayos ang pagkontrol mo sa utang, mas mabilis umiikot ang puhunan. Mas nakakapag-restock ka ng paninda, at mas bumibilis ding lumalaki ang kita ng iyong sari-sari store. Ang number 5 naman ay bumili ng paninda sa mas murang supplier. Isa sa mga sikreto kung bakit may mga sari-sari store na mas malaki ang kita kaysa sa iba ay kung saan sila bumibili ng kanilang paninda. Sa negosyo ng tindahan, hindi lang sa dami ng benta nagkakatalo ang kita. Madalas, nagkakatalo ito sa presyo ng pagbili ng produkto. Kung pareho lang kayong nagbebenta ng soft drinks, noodles, o biscuits ng kabilang tindahan at pareho rin ang presyo nyo sa pagbebenta, paano ka magkakaroon ng mas malaking kita? Ang sagot ay, kung mas mura mo nabili ang paninda mo. Halimbawa, kung ang isang produkto ay nabili mo ng mas mababa ng kahit 2 piso o 3 piso kumpara sa iba, maliit lang itong tingnan sa isang piraso, pero kapag daang piraso o libu-libong produkto na ang naibenta mo sa loob ng isang buwan, doon mo makikita kung gaano kalaki ang nadagdag sa kita mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matagumpay na may sari-sari store ay naghahanap talaga ng mas murang supplier. Hindi sila basta bumibili kung saan pinakamalapit. Madalas silang pumupunta sa wholesaler, distributor o malalaking tindahan kung saan mas mababa ang presyo kapag maramihan ang binili. Sa ganitong paraan, kahit pareho lang ang presyo ng benta nila sa ibang tindahan, mas malaki ang natitira sa kanila na tubo. Bukod pa dito, kapag mas mababa ang puhunan mo sa paninda, mas marami kang pwedeng ma-stock sa tindahan. At kapag mas maraming produkto ang available,
mas marami ring pagkakataon na may mabili ang mga customer. Kaya tandaan mo ito, sa negosyo ng sari-sari store, hindi lang mahalaga kung magkano mo ibebenta ang produkto. Mas mahalaga kung magkano mo ito nabili. Dahil kapag natutunan mong bumili ng paninda sa mas murang supplier, kahit pareho lang ang dami ng benta mo sa iba, mas malaki ang kita ng iyong sari-sari store. At nakakatuwang umabot ka hanggang dito. I-comment mo naman sa ibaba kung nasaang lugar ba ang sari-sari store mo. Number 6. I-invest ang kita sa mas maraming paninda. Isa pa sa mga sikreto kung bakit may mga sari-sari store na patuloy na lumalaki ang kita ay dahil hindi nila agad ginagastos ang kinikita nila. Sa halip, ginagamit nila ang malaking bahagi ng kita para dagdagan pa ang paninda sa tindahan. Ito ang tinatawag na reinvesting. Marami nagsisimula ng sari-sari store ang nagkakamali dito. Kapag kumita ang tindahan ng kaunti sa isang araw, minsan ginagamit agad ang pera para sa ibang gastusin sa bahay. Dahil dito, hindi nadadagdagan ang paninda at nananatiling maliit ang tindahan. Pero ang mga matatagumpay na tindero ay iba ang ginagawa. Kapag kumita sila, hindi nila agad kinukuha ang lahat ng pera. Ang iniisip nila ay, paano pa nila mapapalago ang tindahan? Kaya ang ginagawa nila, ginagamit nila ang kita para magdagdag ng paninda, mas maraming snacks, mas maraming inumin, o kaya ay mga bagong produkto na pwedeng mabenta sa kanilang lugar. Habang nadadagdagan ng paninda, lumalaki rin ang pagpipilian ng mga customer. At kapag mas maraming pagpipilian ng mga tao sa tindahan mo, mas mataas ang chance na may mabibili sila. Halimbawa, kung dati 10 klase lang ang produkto na meron ka, kapag nag-reinvest ka na ng kita, maaaring maging 20 o 30 ang produkto sa tindahan mo. Ibig sabihin, mas maraming pagkakataon na kumita sa bawat customer na pumupunta. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang maliit na tindahan na nagsimula sa kaunting paninda ay unti-unting nagiging mas kompleto, mas dinadayo ng mga tao, at mas malakas kumita. Kaya tandaan mo ito, ang kita ng sari-sari store ay hindi lang para gastusin. Ang tunay na sikreto ay gamitin ng kita para palaguin pa ang negosyo. Sa huli, ang pagyaman ng sari-sari store ay hindi lang tungkol sa laki ng puhunan. Mas mahalaga ang tamang diskarte, tamang sistema, at tamang paghawak sa negosyo. Maraming tindahan na nagsisimula sa maliit. Minsan, ilang libong puhunan lang. Pero dahil sa tamang paraan ng pagpapatakbo, unti-unti itong lumalaki at nagiging malaking source ng kita para sa pamilya. Kapag na-apply mo na ang 6 na sikreto na napag-usapan natin sa video na ito, mas malaki ang chance na ang simpleng tindahan sa harap ng bahay mo ay maging tuloy-tuloy na negosyo na kumikita araw-araw. Hindi kailangang malaki agad ang kita sa simula. Ang mahalaga ay patuloy na umiikot ang paninda. Dumarami ang customers at unti-unting lumalaki ang negosyo. At bago mo pa mapansin ang maliit mong tindahan ay maaari nang maging isang negosyong kayang magbigay ng malaking tulong sa iyong kita buwan-buwan. At kung nagustuhan mo ang video natin, pakipindot naman ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod na videos natin. Hanggang sa muli, World Culture PH!